Ikaapat, learning by doing ang pinaka-epektibong paraan. Oo, mag-aral ka, pero huwag kang mag-aral na walang hanggan. Bago ka kumilos, nung nagsisimula pa lamang ako, kumukuha ako ng mga kliyente kahit medyo mababa yung offer nila. Kasi gusto kong matuto yung actual na software. Hindi lang theoretical ko alam yung ginagawa ko. Nagkaroon ako doon ng real application. So, growth happens in execution, hindi lang preparation lang. Kaya mag-start ka na, tapos palawakin mo yung knowledge mo habang nagtatrabaho ka. So, ikalima is kilala mo ang sarili mo as a business owner, hindi lang basta empleyado. So, ito yung mind shift na talagang nagpabago ng lahat para sa akin. Pag nag-freelance ka kasi, wala nang boss na nagbibigay sa'yo ng task. Ikaw na yung magde-decide kung kailan ka magtatrabaho, kung sino yung kliyenteng tatanggapin mo, kung magkano yung katumbas ng iyong trabaho. Ito ay isang business relationship sa pagitan ninyo at ng kliyente mo. Hindi siya employment At pag tinanggap mo yun, nagbabago yung confidence mo, nagbabago yung presyo mo, at nagbabago yung kalidad ng mga kliyenteng kinokonek mo. Ika-anim, ang faith at mindset ay hindi hinihiwalay sa business. So, maganda pag may CPA ka sa pangalan mo. Maganda pag marami kang certification. Pero nakita ko na maraming napaka-skilled na bookkeeper ang hindi kumikita kasi takot silang mag-show up. Takot silang makipag-usap sa mga kliyente, takot silang mag-price ng tama. Skills open doors, pero ang belief ang nagpapanatili sa iyo doon. Meron akong mga season na nararamdaman ko na unqualified ako, na para bang hindi ko kaya yung gagawin. At sa bawat ganong season, ang pananampalataya ang nagbibigay sa akin ng tapang para ituloy. Hindi ito side topic, para sa akin, ito yung foundational.